Muli po, kumusta po kayo mga kapatid, mga kaayuda? Ang yaman ng ugnayan sa Diyos, ating alagaan. Yan po ang ating ayuda. Baka may nagtatanong po sa inyo, sino ba itong post ng video sa sa Facebook, no? Parang wala namang karapatan. Parang ang pangit-pangit naman ika nung nagsasalitang iyon. Parang walang walang bat-bat ang mga sinasabi, walang laman. So ako po pala, sa mga hindi pa nakakakilala, ko po si Father Manny Villas, ang kura paroko ng St. Paul Parish dito po sa Langkaan, City of Dasmariñas, Cavite. Meron pong isang hari na may apat na asawa. Apat ang asawa ng hari. Noong unang panahon, paramihan ng asawa. Ngayon, yung kanyang ikaapat na asawa, ito yung pinakamahal niya. Kaya ibinibigay niya sa ang lahat sa kanyang ikaapat na asawa. No? Binibigay ang magagarang damit, binibigyan siya ng maraming alahas, pinagsusuot ng maraming alahas, at pinakakain ng pinakamasasarap na pagkain na available doon sa kaharian. The best, yun ang kanya binibigay sa kanya ikaapat na asawa. Yung ikatlong asawa naman ay mahal na mahal din niya yon, no? Yung kanya ikatlong asawa. Sa katunayan, palagi siyang ipinagmamalaki ng hari, no? Pinagmamalaki ng hari sa iba't ibang mga kaharian, no? Ang kanya lang takot, balang araw, baka iwan siya ng kanyang ikatlong asawa. Mahal na mahal din niya ang kanyang ikalawang asawa. Ito yung kanyang lapitan kapag siya may problema. Ito yung kanyang takbuhan kapag may gusto siyang ihingi ng payo, kasi nakikinig sa kanya itong kanyang ikalawang asawa. Kapag may mga pinagdadaanan, nakakapaghinga siya ng bigat sa kanyang ikalawang asawa. Itong kanyang unang asawa, no? Mahal na mahal siya ng kanyang unang asawa. Tapat na tapat. Ito yung pinakatapat na asawa ng hari. Pero, ito yung asawang hindi niya talaga mahal. Sa katunayan, hindi niya ito pinapansin. Isang araw, nagkasakit ng matindi ang hari. At agaw buhay na siya. Matindi ang sakit ng hari. Malapit na siyang mamatay. At naisip niya, apat ang kanyang asawa. Sino kaya sa apat ang sasama sa kanya sa kabilang buhay? Kasi parang naisip niya, napakalungkot kapag nag-isa. Sanay siyang apat ang kasama niyang asawa. Pero pag namatay siya, ang takot niya, sino kaya? Ang kanyang tanong, sino kaya sa apat ang sasama sa kanya? Sasama ba yung apat pag siya namatay? Pinatawag niya isa-isa yung kanyang apat na asawa. Sabi niya sa kanyang ikaapat na asawa, minahal kita ng todo, binigay ko sa iyo lahat. No? Sasamahan mo ba ako sa pag ako'y namatay? Sabi nung ikaapat na asawa, ano ka, sinuswerte? No? Hindi kita sasamahan. Hindi kita masasamahan sa kabilang buhay.
pasensya ka na. No? Nako, ang sakit ng kalooban ng hari. Para siyang tinarakan ng kutsilyo sa kanyang dibdib. Tinawag naman niya yung kanyang ikatlong asawa. No? At sabi ng hari sa kanyang ikatlong asawa, minahal kita ng todo at ipinagmalaki pa kita sa ibang mga kaharian. Masasamahan mo ba ako sa kabilang buhay, sa aking kamatayan? Naku, hinding-hindi. Napakasarap mabuhay sa mundong ito. Sa katunayan, pag namatay ka, mag-aasawa ako ulit. Naku, lalo na, lalo sa mga pakaramdam ng hari. Parang tinarakan na naman ng punyal, ng kutsilyo sa dibdib ang mahal na hari. Tinawag niya ikalawang asawa. At sabi niya sa kanya ikalawang asawa, ikaw naman ay aking pinagtiwalaan, ikaw ang aking kahingahan, nasabi ko sa iyo aking mga problema, sinamahan mo ako, pinayuhan mo ako, at yung bigat na aking mga pinasan ay kasama kita. Sasamahan mo ba ako sa kabilang buhay pag ako ang namatay? Sabi ng kalawang asawa, hindi kita masasamahan. Ang kaya ko lang gawin, samahan ka hanggang sementeryo. Hanggang doon lang. Naku, parang tinamaan ng kidlat ang hari sa sama ng loob. Sa lungkot, he was devastated. Maya-maya, may nagsalita. Sabi nung boses, huwag kang mag-alala, sasamahan kita hanggang sa kabilang buhay. Nagtaka siya, sino yun? Paglingon niya, nakita niya ang kanyang unang asawa. At sa kauna-unang pagkakataon, napansin niya ito. At sabi ng hari, pasensya ka na, pinabayaan kita. Ang payat-payat mo, malnourished ang aking unang asawa. Di kita binigyan ng panahon at pagmamahal. Pasensya ka na. At salamat sa iyo, sasamahan mo ako sa kabilang buhay. Kung alam ko lang, na ikaw ang sasama sa akin, disin sana'y ibinuhos ko sa iyo ang panahon, ang pagmamahal, ang lahat-lahat sa akin. Mga kapatid, sa totoo lang, ay lahat tayo mayroong 4 na asawa. Totoo po yan. Kahit to si Father Manny, 4 ang asawa. Ano-ano itong 4 na asawa natin? Ang ika-4 na asawa ay ang ating katawan. No? Yung ating katawan, ang ating unang asawa. Na kahit anong luho, damit, alahas, pagkain, ang ibuhos mo sa iyong unang asawang ito, pag namatay tayo, iiwan talaga tayo nito. Iiwan tayo ng ating katawan. Bubulok yan, di ba? Sa sementeryo. Ang ating ikatlong asawa naman ay ang ating kayamanan at ari-arian. No? Na kahit gaano mo siya kamahal, pag namatay tayo, talaga mapupunta yan sa iba. Mag-aasawa ng iba. Pupunta sa ibang kandungan. Yung ating katlong asawa, yung ating kayamanan. Ang ating namang ikalawang asawa ay ang ating pamilya at mga kaibigan. No? Na ating hingahan,
kasama natin sa hirap at ginhawa, no? Pero sabi nga, pag namatay tayo, kahit pinakamalapit na kaibigan, kahit ang ating minamahal na pamilya, kaya lang tayong samahan hanggang sementeryo. Di po ba? Pag namatay ba ang isang mahal sa buhay, sasama ka sa kabila? Hindi. Hanggang sementeryo lang ang luha at ang lungkot at pagsama natin. Yahatid natin yung ating ikalawang asawa sa libingan lamang. Yun po ang katotohanan ng buhay. Ang ating unang asawa ay ang ating kaluluwa. Mga kapatid, mga kaayuda, ito po ang ating unang asawa, ang ating kaluluwa. Nakalimitan, ito yung pinaka napapabayaan. Kaya malnourished, kaya payat na payat, no? Hinang-hina. Bakit? Kasi nakatuon ang ating pagmamahal, pansin sa mga ibang asawa natin. Itong unang asawa, mahal na mahal tayo, tapat na tapat sa atin, at itong asawa nating ito ang sasama sa atin hanggang sa kabilang buhay. Ito po ang ating kaluluwa. No? Yung ating tatlong unang asawa, hindi yan sasama talaga sa atin. Kaluluwa, unang asawa po natin, ang siyang kasama nating haharap sa Panginoon. Ang ating unang asawang ito, ang ating tapat na asawang ito, ang ating kaluluwa, ang siyang makakasama natin sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, mga kaayuda, sino sa apat na asawa ang pinakamamahal mo? Kayo po ang sasagot niyan, hindi si Father. No? Sino sa apat na asawa yung pinakamahal mo? Kumusta naman ang iyong unang asawa? Huwag nating pababayaan ang ating unang asawa. Muli po, salamat sa inyong pakikinig at panonood, mga kapatid, mga kaayuda. Salamat po. God bless you all. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon.